Sir Benji, tapos na po ako. Ano nang gawin, Sir Benji? Paki-scroll down mo, check mo yung result ng quiz mo. Okay po, sir. Okay, so lahat kayo nakapag-quiz na except for Sir, those na late, no? Na late kayo ng pasok, nag-shutdown na yung system. Yun yung ano natin na pagka may quiz tayo, pag short quiz kasi mabilis lang kasi yan eh. So I don't normally give a long period for the quiz kasi maiksi lang yan. Right now, ito yung result. For a while. na, 86. Okay na po, sir. 86.6. Marikris ang score ko. Okay, congratulations. Tapos, Dali. Nakita yung ano, yung quiz na to. Sandali hinahanap ko yung result. Okay. Ilan sa inyo ang hindi nakapasok sa quiz? Okay, I'd like to congratulate yung top 10. No? So naka 100% si Terrell, si Mian, si Albert, tsaka sino tong Akimis. Ito yung sinasabi ko, you don't use your complete name kasi pag hindi ko to mare-record sa aking system, kapag hindi complete name, ang ginamit nyo po yung email address as your name. Okay. Si Ana, dalawang beses kang sumagot ano. Magre-reflect po siya dito, so I strongly recommend you only answer once. Magre-reflect po siya eh. So kung kayo ay sumagot na at pumasok ulit kayo para sumagot, magdodoble. So in your final exams, that will make you fail. No? Pagka mayroong ako nakitang sumagot ng dalawang beses, automatic fail na yun ha. Ngayon, pagbibigyan ko kayo. Tsaka ulitin ko, like itong sila Mayan, sila, kasi pare-pareho nickname yan eh. That's not your complete name. So, I recommend you to register uli. And you use your complete name. No? Hindi ko mare-register yung si Agok na to. Yan, email address ang ginamit ni Rodalyn.
I hope that's clear, ha? So next time, even after this, pag log out ninyo, mag-register kayo uli, i-amend ninyo yung inyong username. Use your username, not your email address, not your alias. Yun po ang inyong username na gagamitin. Ang gagamitin username, complete name. Para madali ko matrack down. Kasi kung hindi ko matatrack down kayo, baka hindi ko kayo mare-record. No? And remember, yung ating system is internet-based po ito. So ayun, hindi ako masisi pagka hindi ko na-register yung name nyo kasi you're not following instruction. Okay? I hope that's clear, ha? Ulitin ko sa inyo, well, of course, I have to congratulate yung 4 sa inyo na naka-perfect ng quiz. Let me check yung inyong lahat ng result. Ayan. So ito yung result ng nag-quiz sa inyo. So far wala namang bagsak eh. No? Tama ba? Walang bagsak ano? Walang bagsak. Ayun. So how many are you? Okay. Let's check at the okay, mali to. Sige, okay lang to, mali to. Any questions so far sa result na inyong quiz? No, sir. Yes, any questions sa quiz nyo? Okay naman, wala na kayong tanong dun sa inyong quiz? Okay naman po, sir. Okay. So Wala na try po, sir. hindi naman to technically try kasi recorded ito. Pero like what we said, ako makikiusap, baguhin nyo yung inyong mga username na ginamit. When you register, like what I said earlier on, yung username gagamitin nyo ay complete name. Huwag nyo gamitin username yung inyong email address. Buti nga, sir, wala na yung ano. Yes, Amy. Kasi po sir, pagka binago po, nag-register uli kami, humihingi po ng panibagong email. So we have to take note na gumawa uli ng panibagong email address. Kasi pagka naka-registered na yung dati, yung una yung na-registered, ay naka-record na yun. Hindi, ganito na lang. We'll try to, binigyan nyo ako ng dagdag na trabaho. PM nyo ako, ilagay ninyo yung ginamit nyo na name, and then yung complete name, I will try, and then plus the email address, hahanapin ko siya. Kaya lang, like what I said, dobling trabaho yan on my part. No, pero sige, naka-reach na yung number na yun eh. No? So what you will do, I will give you an assignment. Lahat kayo lahat ng hindi sumunod sa instruction ko na put in your username, your complete name as your username. So para ma-monitor natin, ma-monitor ko kung sino yung score ninyo, and then finally malalaman kasi ito naka-system based kasi ito. So kung ang inyong ginamit na username ay inyong nickname, how would I know kung ikaw yun? No? Yun po yun kasi naka-record lahat po yun. So ang gawin nyo na lang, PM nyo ako kung ano yung ginamit nyo na sa pag-register sa website. Kung gumamit kayo ng nickname, gumamit kayo ng email address, you let me know who you are, what's your complete name, and then i-add nyo din. Give me an idea what's going on, and then kung sabihin nyo sa akin, sir, paki-rename yung aking pangalan doon sa website.
may I butt in po? Yes. Kasi kanina nag-log out ako and then nag-log in ako, mapupunta ka sa dashboard. And dun sa dashboard, may edit yung mismong name. Try muna nila na log out tapos login. Tapos pupunta ka sa dashboard, pwede ka mag-change ng name, password doon. You mean na-access niyo yung dashboard ng AUSA? Ako kasi naka-access ako ng dashboard ng account ko eh. So napalitan ko yung name ko. Ah, At saka okay. pwede ka mag-change ng password para mas madali. Sige. Kasi hindi naman lahat sa atin techie. So, yun lang yung pagka kung kaya nyong i-visit yung inyong yung account nyo, and then like nabanggit ni Colleen kanina, ma-access mo yung dashboard, pwede nyo baguhin doon sa dashboard. Okay. So, kung hindi nyo kaya, you let me know. Tutulungan ko na lang kayo, ha? Basta yun lang yung pakiusap ko dito kasi like what natin. Kung kaya ninyong ang tawag niyan, i-check yung inyong dashboard and then from there rename nyo yung inyong username, then much better. Otherwise, kung hindi nyo kaya, you let me know. Para ako na yung mag-assist sa inyo. Although yan, tulad na sinabi ko, isa-isahin naman natin po yan. Kasi medyo madami-dami kayo sa klase. Kaya that will save us enough time. And of course, para maging maging seamless yung ating recording system. No? Walang mamaya kasi naka 100 kayo pero pag tingin natin sa record, wala naman kayo kasi magkaiba yung pangalan. Okay? So thank you for that input mo, Colleen, na kung kaya ninyong i-access yung dashboard at kaya ninyong i-manipulate yung dashboard ninyo and then put in the necessary changes, then do so. Okay? Sige po. So much for that. O wala na ibang concern para tuloy tayo sa ating gagawin? Okay na po tayo doon? Okay. So parang okay naman, no? Balikan natin yung ating discussion on the pahapyaw lang, no, regarding sa effects, and then para kasi we only have a few minutes left for this. Haret, sabi mo hindi ka nakapag-login. Are you around, Haret? Haret. Hindi ka nakapag-login? Sino hindi nakapag-login? Sir, ngayon nakapag-login po kasi naggamit ako ibang email pero hindi ako nakasama sa sagot. Okay. So yun lang yung ninyo, habang maaga pa iayusin natin tong ating yung ating information na hiningi sa inyo para para walang mami-miss out, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay? Ulitin ko, tulad sinabi ni Colleen kanina, kung ma-access nyo yung inyong dashboard and then sa dashboard na inyong cellphone, na inyong account, ibaguhin nyo na yung pangalan na and then I'm strongly requesting you to amend your name sa inyong dashboard na kung saan kayo naka-register. Ilagay yung complete name and then wag nyong ilagay o gamitin yung email address tsaka yung inyong mga aliases or mga nicknames. Ayun, sabi ni Ems, na-edit niya na daw. So, ibig sabihin nun, sige, basta kung kaya nyo lang gawan ng paraan, gawan nyo ng paraan, ha? Kasi medyo madami-dami kayo kung isa-isahin natin. Sir, need po bang screenshot and then send yung result or something? No need. Basta, ginawa nyo lang na mabago nyo and then make sure na isi-save nyo rin. Kasi baka binago nyo, tapos hindi nyo na-save, ibabalik sa dating entry. No need to para basta kung alam niyo lang pag kami ang gusto kong mag-PM sa akin, yung medyo may problema sa pag-amend ng name na ang ginamit ay alias or email address, ha. Okay. Pero kung gusto niyo i-share sa akin, okay lang, pero wag sa group chat kasi mapupuno yung group chat natin kung lahat kayo mag-share ng inyong screenshot. Yung ganon. Okay. So much with that, proceed tayo ngayon. I'd like to bring you to the next i-review lang natin, no. I was quite amazed kahapon sa mga kasama ninyo who were able to share their ideas, no, regarding doon sa ating topic na pinag-usapan.
At ayun, balikan natin ng konti. Wala lang. So we have discussed already about the definition of terms, what are the terms that you'd be encountering sa ating pag-aaral pertaining particularly sa fundamentals of massage or concepts of massage. And then we also have discussed briefly about the massage experience all over the world. And like what we have said, ang tagal na niya, no? Libo-libong taon ang evolution ng ating industriya ng pagmamasahe. Ayan, no? So natalakay na natin 'yan, and then we proceed into our discussion regarding doon sa dalawang effects ng massage. Tandaan niyo po, lagi po nating ilagay sa ating isipan, when you talk about the effects of massage, there are two effects of massage. Generally speaking, dalawa yung category ng effects of massage. One is the physiological, and like what we have discussed yesterday, and some of you have mentioned quite clearly, pag sinabing physiological, it has something to do with the effects of massage. Our massage stroke doon sa katawan ng ating client. Physical, kaya nga physiological or physical. Yung isa naman ay psychological and also known as the miscellaneous effect. No? Miscellaneous effect. Pag sinabing miscellaneous effect, ano siya? Byproduct siya. No? Byproduct siya nung isang bagay. In this case, physiological. Byproduct siya ng physiological. So, psychological could also mean mental, and of course emotional, things like those, no? So yung basta anything that does not fall under the physiological category, it is generally considered to be psychological or miscellaneous. Okay, so ayan, napag-usapan natin at pasadahan na natin ng konti. Physiological effects, ang effect niyan sa circulatory system, you have the dilation ng blood, dilation ng blood vessel. Pag sinabi kasi ng dilation, lumuluwag, no? Nagda-dilate, no? Parang mata ng pusa, no? Kapag nagda-dilate minsan 'yan. Lalo na pagka madilim. Tama ba ako? Pag madilim, 'di ba nagda-dilate, lumalaki, ganun. Parang nagliliwanag. And then improves blood circulation. And of course, kung maganda na nagda-dilate, nagkakaroon ng pag-decrease ng blood pressure. Mga ganon. Okay? Ganon din sa circulatory. Yeah, that's about the circulatory system. Ayun yung mga effect niyan. Sa lymphatic system naman, yung lymphatic, kung ang circulatory system, ito yung pagdaloy ng dugo, no, sa puso ng ating, ayan, yung flow ng dugo natin, no? Ito yung heart, nagfo-flow yung dugo natin. Later on, we'll discuss about the details on this. And then, ang purpose ng circulation is para ma-replenish yung mga nawalang or mapalitan ng oxygenated, ang deoxygenated blood, mapalitan ng oxygenated blood. Ibig sabihin yung dugo na yon nagkaroon ng oxygen, which is vital sa survival ng isang tao. Umiikot-ikot yun, nagsisirculate yun. Okay? Paglabas ng ating aorta, this one, paglabas dyan, oxygenated yung blood. Iikot sa katawan. Pagkatapos nun, na-transport na yung oxygen, na-transport na yung nutrients, and things like those. And then, iikutin niya, dadaanan niya naman yung mga toxins, yung mga carbon dioxide, lahat yun. And then, babalik naman sa puso, and then magkakaroon ng replenishment through the lungs and things like those. Okay. So, yun po yun sa lymphatic system. So, pagka, yun po, ibig sabihin po, no, pag gumanda yung kanina sa circulatory system na pag-usapan natin, gumanda yung daloy ng dugo, ganun din po sa lymphatic system. Ito yung sistema ng ating lymphatiko na kung saan ay yung antibodies ng ating katawan ay nare-reinforce, no? So, tumitibay yung ating immune system. Yung mabilisan, proceed tayo sa integumentary. Another term for integumentary is, or for the skin is integumentary. Integumentary.
Ayan. Okay, so improvement ng skin temperature, no? Pag sinabing kasi yung katawan natin dapat meron siya na maintain na body temperature na para manatiling malusog yung ating internal mga organ systems. Okay? So, ayun, the improvement ng skin conditions, stimulation ng oil glands, yung oil glands natin yung tumutulong, ito yung tumutulong dito para maging yung ating oil, yung ating skin ay properly moisturized. Moisturization. Yan. Okay? Nervous system, ayan, gumaganda yung ano natin, no? But this one is mayroon siyang physiological, no? Kaya nga yung sinasabi ko nga kahapon sa inyo, yung gray area ng physiological tsaka ng psychological is very ang tawag noon, may gray area yan na nag-i-intertwine yung dalawa. Okay, pero lagi natin isipin kapag ang tanong sa exam is about ang context niya is about the physical effect, then ang inyong mindset is nandoon sa physiological, no? Pero pagka ang context naman ay has something to do with the emotion, the feelings, the effect, ayun po, byproduct po ng physiological, then that becomes the psychological or miscellaneous. So yan po yung mga effect na to, no, na pag-aralan na po natin po yan. And sa muscles ganun din, no? Relaxation or yung ating muscles kasi kapag natitense tayo or we exert so much effort na siya, no, nagkakaroon po siya ng stiffness na sinasabi, so it has to be loosened, no? Kailang lumambot siya, kailang lumuwag siya. So yun, effect po ng ating pagmamasay, yun po yung nangyayari. Ayun. So that's about the muscular system. Then the respiratory system, yun na po, gumaganda yung paghinga, no? Yung standard na cycle per minute ng paghinga ng tao na 15 to 20 naiibsan kasi nare-relax ika nga, no? And then ayun, yung mga respiratory muscles nagkakaroon po siya ng loosening, nagli-relax din po siya. Ayan. So these are self-explanatory. Ayan, sumunod sa digestive, gumaganda yung pagdaloy ng pagkain, no, sa ating katawan at yung pag-process kasi yung pagkain na kinakain natin mayroong meron po siyang yung digestive process natin, meron siyang mechanical tsaka meron din po siyang chemical. So yun, later we will go into the deeper discussion on this. So gumaganda po yung pagdaloy ng pagkain na kinakain natin at napaprocess po siya na maayos. Yun po ang effect po ng ating pagmamasahe ng ating client. Sa urinary system, it's very clear naman po, it has something to do with the release of the urine, no? Yung waste products ng ating katawan. Ayan, from the cellular level down to the systemic level, ayan po, na-excrete po siya. Okay, let's take a quick look doon sa physiological. Sandali, for a while. Okay. Sa psychological, I should say. Sa psychological, ayan, nakikita niyo itong slide na to? Psychological effects. Sir, hindi po gaano. Okay, for a while. What about this? Ito. Okay na to? Okay po, sir. Thank you po. Salamat. Okay, so mabilisan din po sa psychological or miscellaneous effects. Ayan. Ito po yung mga mapapansin po natin. Ang sabi po rito refers to the impact that receiving a massage has on the person's mental and emotional well-being. Ito yung dahilan kung bakit yung mga tao ay nagkakaroon ng addiction. Totoo po yun, di ba? Alam ko na experience yun na yan. May mga client tayo na addicted to massage. Addiction po yun. Pero this is a healthy addiction. Kaya lang kung addicted ka talaga at inaraw-araw mo, ayun naman. Kumusta naman yung bulsa ni Darlene? Yung gano'n, no? So, pero kung ikaw nagmamasahe, masaya. Kasi lagi ka may client. Okay, so
Sandali, ano tayo? Ayan, ito yung mga halimbawa po niyan ha. So, reduces fatigue and increases vigor. Yun, nababawasan yung pagkahapo at din na maging masigla. Yan po yung epekto ng masahe po natin. Improves sleeping pattern ng isang tao. Pag ang tao po ay may problema sa kanyang pagtulog, ayan, nagkakaroon po ng pagbabago no, na ano po, na i-enhance yung kung ano man ang mga challenges sa pagtulog na naaayos. Although we have to remember na there's sometimes confusion with regards to insomnia. Narinig natin yung insomnia. Tama po ba? May mga iba kasi pagka hindi nakatulog ng isang linggo, insomnia na raw. Tama ba yon? Insomnia na yon? Pag hindi nakatulog ng 2 araw, 3 araw, isang linggo, do we consider that to be a case of insomnia? Anyone? Yes, sir. Kasi may stress na yun eh. Na-stress Okay. na siya. Sige po. So, any reaction dun sa sinabi ni Emmy? Tingnan natin. Huwag kayong magbugbugan. Na. Reaction lang. Any reaction sa sinabi ni Emmy? 3 days, 1 week, gano'n. Hindi nakatulog. Insomnia na ba yung case na yon? Halimbawa, iniwala yan ng jowa. No? Hindi ka nakatulog, hindi ka nakakain. Yung gano'n. No? Iniwanan ka ng ano mo, Hindi ng ba, sir? habitats mo. Ha? Hindi Daryl? pa, sir. Hindi pa insomnia, sir. Bakit? Anxiety lang. Eh, medyo emotional pa man yun yung problema niya. Emotional pa. So, kailan siya maging emotional naman talaga yung effect nun, di ba? Uh, kung mawala yung inisip na problema niya, sir, di mawala yung insomnia siguro niya. Hindi, nawala tayo ng konti, sir. Ang tanong ko, yung nangyari kay Amy, iniwanan siya ng jowa niya, hindi na siya nakatulog ng 1 linggo o ilang araw. Sabi niya kasi, insomnia. Tama ba yon? Insomnia na ba yon? 1 week lang? Stress. Naka-depression na, sir. Depression. Opo. Depression? Malalim-lalim na yung kiharit. Or stress po. Depende sa ano sir, depende sa level ng insomnia. So it can be either acute or chronic insomnia. Acute or chronic. Ang ganda ng mga term na. Sino yon? Si Frank ba yon? Yes sir. Oo. So pag acute sir means yung parang ngayon lang siya, it's either 1 day or 2 days, but if it's chronic, it's more lasting like 6 in a weeks na siya or something, matagalan na yung kanyang insomnia. So pwede kasing tawaging insomnia sir kahit na 1 araw lang or 2 araw kasi it's abnormal of a sleeping pattern sir eh. Okay. Sige po. Yes, Si Doktora, insomnia. oo, may doktora tayo sa klase ha, si Doktora Conde. Pumasok na ba siya? Rebecca, pumasok na ba yung kayo mag-ina? Hindi ko pa napansin ano. Anyway, so meron tayong doktora sa klase ha. So maganda yan para lahat tayo tuturuan niya kung ano yung tama. But remember, class ha, wag kayong maano because dito sa ating pagtuturo sa klase natin, this is an academic exercise. So, be open for new ideas and learnings ha. Wag tayong kasi mga iba pagka kinurek, nagtatampo na, hindi mo na makita. Okay. So, going back dun sa topic natin, ganito lang naman po yun. Tama yung kay Frank, no? May chronic, merong, yung isang term na ginamit mo? Acute, Chronic. Sir. And acute. Yan, that's right. No? Pag sinabing nating acute, mabilisan, nangyari agad. And then si chronic naman, consistent, tumatagal. No? Pero technically, I hope andito nga si doktora para maayos natin ng understanding natin. But ang aking pagkakaalam, when you talk about insomnia, it doesn't only happen in a week. Not even in a month. Kasi ang totoong clinical insomnia na sinasabi, umaabot yan ng years. No, years. So, tulad ng sinabi ni Daryl, hindi sa agitated o caused by the stressful emotional level. No? Marami naman siyang talagang underlying causes. Pero po, technically, yung nasabi natin, kapag iniwanan ng jowa, ay hindi insomnia yon. Iniwanan siya ng jowa niya, kaya hindi siya makatulog. Pero ang talaga insomnia, clinical insomnia na sinasabi is it could take years, no? Hindi lang siya
ilang buwan, kundi years. Okay? So, yun lang yung ating ano. Kasi baka lumabas yan sa exam, at least alam nyo ng distinction. No? Kasi tricky yan eh. Minsan, yung sinasabi natin sa DOS exam, there are some questions that they give you na tricky questions. Pag sinabing tricky questions, akala mo tama, pero mali. No? So, you have to look at the fine line, tingnan nyo na maigi, at i-analyze nyo maigi, lalo na kung mayroong comparison ng 2 o 3 mga choices. No? Ano yung pinakamalapit? Yung ganun. Okay? So, are we clear on that? So, tama naman yung mga sagot nyo, pero mas pagsundan natin talaga yung technical term, it could take years. Ayun po. Tuloy po tayo. So, yeah, sandali. Tama ba yung ano? Bakit ako nandun na sa ano agad? Anyway, self-esteem is what? Yung pagpapahalaga ng sarili ng tao, yung kanyang tingin sa kanyang sarili, no? Kaya yun yung miscellaneous effect. Kasi pag minasa yung client, bumabalik yung kanyang kumpiyansa sa sarili niya. So yun yung isa sa magandang epekto ng ating pagmamasahe. And then eases. Yan. Communication and expression. So kapag gumanda naman, numbalik yung kanyang self-esteem, mas madali siya mag-communicate, no? Mas madali siya mag-express ng kanyang sarili. Kasi ang taong mayroong kinikim-kim na sama ng loob, yun yung mga taong yun na, no? Detached na yun, hindi na mag-communicate na maayos. Kaya lalong lumalaki yung kanyang problema. Kaya pagka maayos yung ating masahe, yun yung mga isa sa mga effect po nun. Okay? And then academic ability, no? Kaya yan, mas magiging sharp yung mental acuity ng isang tao. Yung kanyang talino na i-enhance, no? Kaya kasi yun nga, generally kasi 'di ba, relax na yung isip niya, wala na siya masyadong iniisip, kaya yun, naging mas matalino yung tao, no? Mas maging ano siya, yun na yun, karugtong niyan yung mental alertness. Yun yung quick mind na sinasabi, yung ability to come out with a quick decision, sound decision, pasok. Ganon. No? Kasi yun nga, nasa relaxing state yung mindset, yung isip ng tao. And then sumunod naman yung satisfaction of the emotional need. Lahat tayo, mayroon tayong tinatawag na emotional need. Ano yung emotional need na yun? Ito yung need natin for reassurance, yung ganun, for love, yung ganun, no? So nagkakaroon ng nami-meet po somehow. Kaya I don't know if you've already heard it from me na may mga instances na yung taong gusto magpakamatay, nasa na siya, tatalo na siya dun sa tulay, tapos may lumapit naman sa therapist, no? Nagkataon si Daryl, no? Kinausap ni Daryl, anong gagawin mo? Magpapakamatay na ako, walang kwenta tong buwan na to, sabi nung tao. Sabi ni Daryl, sandali, relax ka lang. Why don't you give me a chance? Ayan. Di ba? Bakit? Anong gagawin mo? Bigyan lang kita na 1 oras na relaxing massage. Yan. Pagka namasahe na, nagbago yung isip. Sasabihin ng tao, ayaw nga pala, no? Napaka-bobo ko naman. Ay, sorry for that term. Napaka-ano ko naman, ba't ako magpapakamatay? Ang sarap pala mabuhay. No? So, ayun lang po siya. Okay. So what time is it now? Tayo ay nandun na sa, it's almost 5 minutes na lang, no? 5 minutes to 1. So, mayroon yata ako na skip na slide. Hanapin ko muna, ha? Ayan. Fatigue, impulsive sleeping pattern, reduces job-related and post-traumatic stress, yung mga stressors ng buhay. Dito ko napansin na pang stress pala, hindi lang pala sa, sa bahay, no? Ito, sa trabaho, yung stressors ng buhay, and improvement ng mood. I don't know if this applies to people who are bipolar. Di ba yung bipolar, nagbabago, mabilis magbago yung kanyang mood, no? Yung kanyang doesn't. It ano doesn't. Po? It doesn't po. Kasi actually, ko tawag dito, diagnosed bipolar po ko. Only medications lang po. But yung pagmamassage, siguro it would help pag hindi ako makatulog, ganun. Yung mga basic pero kung sabihin nung may sakit na depression, clinical
depression, mga ganyan, anything na talagang clinical diagnose, it would not help. It would matter or it wouldn't matter? Yeah. Kung yung main ano lang, it would help lang siya kung Alleviate. wari the feeling down. Pero Bawasan dapat lang. Mm. bawasan lang. Pero the number one talaga is pag may mga ganyang may mga problema is medication muna sa psychiatrist. Now, kung wari may mga times na you feel na medicated ka na and you feel down, saka lang siya makakatulong. But it wouldn't be like, oh, pag depressed ka pa, massage ka. No. Laging ano yun, go to the psychiatrist. Okay, that's a very sound sound tawag niya opinion o idea. Yeah, tama 'yun, no, kasi ako naman I doubt na din, no, kasi kung mayroon siyang manic depression or mayroon siyang bipolar na minsan kasi yung bipolar extreme, no? Tama ba 'yon, Colleen, no? May mga ganong cases. So, tama po, the best intervention is the medicine and medication coming from an expert. Mahirap po yung magsi-self-medicate, no? Dapat meron kang psychologist, no? Psychiatrist man tawag, no, na nagmo-monitor on that. Okay? Pero nakakabawas na ng konti, no? Kaya nga ang term na ginamit dito, improvement of the mood, no? So, yun lang po. Yeah, thank you for that, Colleen. And sumunod naman yung pag-decrease ng feeling of anger, no? Yung galit, no? Pagka mayroon kang sama ng loob. Kaya sa Bible very clear 'yun eh. Hindi naman kinokondemn ng Panginoon yung pagkakaroon ka ng yung pag-express ng galit. Pero dapat yung galit na 'yon hindi galit sa kapwa, kundi galit sa isang bagay. Dapat gano'n, no? Parang patulad ng mga magulang sa atin. Pag kayo namamalo, huwag kayong mamamalo kasi galit kayo. Mahirap 'yun eh. You are sending our negative signal doon sa bata at maging trauma yun sa kanya. Pero pagka namalo ka because you love the child and you want to correct the child and then you took time na maintindihan niya kung bakit, then maging makakatulong yun. I remember working at the orphanage a long time ago. Ang aking setup is, number one, nilagay ako sa orphanage, taking care of children, street children, mga hardcore na mga street children. Talagang iba yung kanilang concept ng pamumuhay na with a healthy environment sa family. Kaya ang struggle ko dati, paano ka magdidisiplina kasi hindi pa pwedeng walang disiplina eh, no? Kaya nga sila nilagay sa orphanage eh. Kaya nga may nagsusupport para sa kanilang kapakanan sa mga pangailangan nila. Pero yun nga, tulad sinasabi doon is importante maintindihan niya na maigi bakit mo ginagawa ang isang bagay. Para ang kanyang maramdaman ay hindi hatred, hindi bitterness, no? Hindi yung mayroon sa anger sa atin, mayroon siyang resentment kung hindi you love, no? Okay, so I think yun na tayo. Do we have anyone who would like to add some more? Baka meron ako na-miss out na dapat nating banggitin. Kasi the next topic that we'll be talking about is the indications and contraindications. Wala nang mag-a-add. Frank, would you like to add anything? Sino pa bang gusto mag-add ng konti? Okay na tayo? Are we good? Okay na, sir. Thank you. Pero po, sir. Okay. So, by Monday, ang ating pag-uusapan, you try to read over through the manual, yung sa online natin, indications and contraindications. Ano ba yung when is massage indicated or when is massage contraindicated? Mahalaga po to, lalo na sa inyong exam. No? Kasi katulad nung sinasabi po natin, yung trend ng exam kasi is more on analysis. So, dito papasok yung ito bang situation na to, kailangan ko bang masahiin yung client or hindi? Yung mga ganun, no? Kahapon, mayroon ako nakausap, yung mga kasamahan ko na sa biyahe ko kahapon. I'm sorry by the way kahapon kasi yung ayos ko kahapon para akong biyahero kahapon. Yun napuntahan ko. Medyo mahina yung signal kaya hirap akong kasi ang plano ko talaga natin na mabuti. But anyway, so
Ang sabi ng mga, kasi may mga nakikinig sa ating kahapon, nasabi nga nila, yun nga yung issue dyan when it comes to the massage kung kailan pwede i-massage yung client, kailan hindi pwede. Kasi truth to tell na may namamatay sa masahe. Tama ba yon? Do you agree with me? Yes po. May namamatay sa masahe, no? Siguro kayo, yung mga bihasa na, no, yung matagal-tagal na sa industry, di ba, na-experience nyo na yon, no? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na endangerment sites, no? Yung mga delikadong mga area, tsaka mga situation na kung saan ay dapat nating tingnan, no? Kung ang ating client ba ay, ready for that treatment, no? Wala siyang underlying conditions. Kasi pagka kayo ay nagmasahe at hindi natin na-check na maigi yung situation o condition ng ating client, yun nga, it could become possibly hazardous. No, pag sinabing hazardous yung massage natin, pwede niya ikamatay. Pwede niyang tawag noon, ikakasawi. Ayan. Yung kamakailan lang sa bukid noon, I don't know if you've heard of that. Pero yun naman, Cairo naman kasi yun, no? Hindi naman yung masahe. Pero ang alam ko parang minasahe muna tapos saka hinaluan ng Cairo. Yun parang ganun yung setup. No? Kaya ano nangyari doon sa client? Instead na ma-alleviate siya sa kanyang condition, namatay yung client. Kasi kinalikot yung liig yata, ginanon-ganon. Ang daming mga ugat dito sa ating liig. No? At probably nagkaroon ng na-rupture yung part na yun, namatay yung client, kaya naging issue yung regarding doon sa massage tsaka yung practice of the Cairo, no? Yung Cairo practice. Sorry to interrupt you, sir. So actually, that's from Cotabato. Akala ko hindi ba maginda yon? Cotabato ba yung case? Opo, yan. Sige, go ahead. Sige, Emmy. Yung sa case Cairo practices lang po sila. Hindi sila licensed. Wala po siyang massage, kundi Cairo lang po. At the same time, mali po kasi mga yung bawat parts na ginawa niya po, lalong-lalo na dun sa legs, yun po yung kinamatay kasi may nabaling pong buto. Tapos, yun na-hospital. After na-hospital, namatay. Yun nga. Ay, mag-fracture ako, sir. So, kaya maling-mali talaga yung ginawa niya. Kaya yan nga yung sinasabi natin. Kaya nga, ako natutuwa kasi nag-aaral kayo. And then, alam ko sa inyo, mas magaling pa sa area ng mga iba't ibang fields. Pero, yun lang kasi ang DOH kasi very particular siya sa mga dapat iwasan. Yun naman yung gustong i-emphasize ng DOH. No, kasi not all massage is good for everybody. There are instances na hindi siya pwede. Kaya tayo na mga nagmamasahe, wag tayong sakim. No? Kasi pagka sakim ka, kahit na may mga karaingan na siya. Sige, dapa po kayo. Kung bahala sa inyo, bibigyan ko po kayo ng 1 hour massage. Sandali. Dapat alamin mo muna. Ano ba yung condition niya? You listen carefully to what your client is telling you. Kung ano yung kanyang condition. Lalo na pag na-detect natin na hypertensive yung client. Pagka hypertensive yung client and the chief complaint is yung kanyang pain sa neck na gusto niyang ipahagod, wag mong gagalawin niyang kapatid. No? Kasi delikado na po yun. Hypertensive na siya, dineclare niya, tapos may pain na siya dito, yung mga ganun. So, ingat-ingat po. Kaya yun yung natin, no? I hope we're gonna have a healthy discussion on this kasi this is for your own protection. No, para sa inyong protection niyo po to, no? Hindi po natin masyadong ang tawag noon, hindi natin ipa-prioritize yung ating kita, no? Natin parang sa amin sa bench, parang muntik kaming ipabarangay at saka ipapulis kasi during the massage, after massage nagkaroon ng heartache yung client namin. Tapos sinisi niya yung massage namin. Sabi, dahil sa massage namin, yung pressure, nagkaroon ng bali sa buto. So sabi ko, sige, dalhin natin sa hospital. If we prove na hindi sa massage ang cause, then you have to pay for all the costs sa medical. Pero ako ang nagbayad nung lahat na cost sa hospital. So yun, na-find out namin, yung patient pala after massage, saka lang siya nagkaroon ng hypertension at saka para magkakaroon na siya ng cardiac arrest.
So doon nalaman kasi siyempre may background din ako sa medical, and then we tested yung mga laboratory test niya, and that was acute pa or prior pa before the massage. So walang kinalaman yung massage. So hindi parang gusto nila magbayad pa kami ng mga damages sa kanila. So sabi ko hindi po pwede niya kasi hindi naman cost yung massage. So you have to pay for all the hospital expenses kasi tinuturo niyo sa amin eh. Binayaran ko muna, pero definitely at the end of the day, sila din na nagbayad lahat ng hospital bills. Yeah, that's a very good move of your, Frank, no? Kasi yun ang sabi natin, if you know what you're doing, you are not afraid, you will not be afraid na yung maging kasi alam niyo yung ginagawa niyo. Yun po yun, no? Kaya tama po yun. Kaya lang ako, Surigao, sabi ni Ems, akala ko bukid noon. Ang tama po yung na yan na, kaya nga ako minsan, ito, ko lang, heads up ko lang sa mga spa owners or mga clinic operators. Maganda po talaga kasi kung mayroon kayong waiver, no? Protection yung kasi yung waiver eh. Pagka nagmasahe kayo, kasi sometimes, alam mo naman yung client gusto niya lang mamasahe. Hindi niya sasabihin lahat, itatago niya yung mga critical information. Ngayon, kung nag-home service ka na may nangyari sa kanya, babalik ta rin ka no? Pwede kang sisihin, tulad sinabi ni Frank, pwede kang kukortahan nung di ba? Gagawa sila ng issue sa iyo tapos sasabihin nila, kayo may kasalanan nito, no? Well, totoo naman yun. Kung yun ang masahe kayo, wala kayong basta lang hagod kayo ng hagod, mayroon na siyang dineclare na condition, ayun ang delikado. Pero yun nga, for as long as you know what you're doing, you're safe. Kaya lang, for me, much better if you always prepare a waiver. Na kahit na home service yan, mag-waiver ka, papirmahin mo ng waiver. Kasi yun nga, protection mo yan. Kasi pag may complaint siya at hindi niya dineclare, hindi mo sagutin. But the moment may dineclare siya at tinuloy mo yung masahe mo, hinagod-hagod mo, binalibag mo siya. Balibag talaga. Ibig sabihin nun, bira ka lang ng bira, yung ganon, yun yung delikado. Ha? So, wala kaming waiver, but we tried to introduce muna na ito yung gagawin namin sa inyo. Mayroon ba kayo nararamdaman? Like for example, you're hypertensive pa or may sa likod or mayroon bang fracture sa part na previous surgeries, mga ganun po. Tinatanong namin with other therapies para merong naka-indicate na tinanong kayo ba prior sa massage. Kasi pag hindi sila nagsabi, hindi namin malalaman. Yun nga. Kaya mahalaga yung communication no? Mahalaga yung communication. Therapy, sir. Ito naman sa amin, sir. Well, actually, I have nurse. Meron kaming, kumukuha kami ng BP. Tapos, may assessment po kami. So, ina-assess muna bago binibigyan ng service. Oh, yeah. Actually, technically, yan yung sinasabi ng DOH. Kaya nga sa exam nyo, di ba, may pre-massage, may massage proper, may post-massage. Sa pre-massage, ihanda yung client kung ano yung dapat gawin, hindi dapat gawin, things like those. So, malalaman mo kasi yung underlying conditions. Yun po yun no? Kasi, ngayon, lalo na yung mga client natin, medyo maalam na yan Alam na nila yung mga nangyayari, no? Kaya, wala tayong excuse na magmasahe unless we do the right thing. At ito sinabi ni Oliver, yung pagkakaroon ng pre-massage at post-massage, no? Pre-massage preparation, evaluation, checking of the vital signs, and then putting everything on record, things like those, to protect ourselves from anything that could possibly go wrong. Ayun po yun, no? Kasi minsan in good faith ka, tumutulong ka, bandang huli, nakulong ka. Yung ganon. Normally, yun nga, kaya mahalaga yung knowledge. Sabi nga sa English, knowledge is power. No? Iba yung may alam, iba yung may kahandaan. Iba yung kaya yun yung ginagawa nyo, nagsasanay kayo, nag-aaral kayo, inaalam nyo maigi, and then to keep yourself abreast, and then of course to educate your clients as well. Kasi maraming client kasi mga sinauna yung kanilang kaisipan. Kaya i-educate natin. But we have to educate them in such a way na hindi naman sila, they would feel bad about themselves. Kung hindi ma-appreciate nila na we care enough to give them the very best. We care enough to learn things, new things, and then let them know about it, and then
encourage them to follow yung mga standard norms and procedures when it comes to massage. Okay? So kung wala na po, I think overtime na po tayo. Sir, may tanong lang po ako. Yes, go ahead. Kasi Sino po, to? di ba kami pong hindi nakapag-quiz today, di po ba recorded po yan? So, ano po Opo. yun? Affected po ba yung final grades namin dyan? Kasi para makapag-proceed po kami sa, sa level 2, kukunin niyo po yung mga quizzes namin. So, paano po yun? Opo, Yes. yung... Oo. Recorded ano po siya. mangyayari hindi, Recorded ano po siya. yung mangyayari sa amin? Okay. Recorded siya, pero hindi pa yun yung exams na sinasabi. Yung exams kasi yun yung basis ninyo for passing the assessment ng AUSA. Yun. Pero yung quizzes na yan, ano lang yan, no? Pang ano lang yan, just in case lang na mayroong iba sa inyo sumasablay ng kaunti, mahuhugot kayo because your quizzes performance is quite good. No? So that gives me enough leeway na, sige, bigyan na lang natin to. Ito, ayusin natin yung grade niya. Kasi maganda yung performance na inyong academics. So what I'm saying here is this is not yet hindi ito part ng inyo pong final exams or ang tawag ba yun? Midterm exam, yung mga ganon. Okay? So yun lang po. Ang atin lang naman dito is, number 1, first time naman natin nagkaroon ng quiz. So alam nyo na yung gagawin nyo. Lalo na, ulitin ko po sa inyo, no? Please, paki-amend. Yung si Colleen kanina nag-recommend na siya, sabi niya sa inyong dashboard ng inyong account, makikita pa rin pangalan doon. So you try to amend the necessary changes that you have to do. And sige lang po, tuloy-tuloy naman po tayo. Tsaka ngayon po kasi, if you notice, ang ating passing score is parang 30% yung nilagay ko. No? Pero nagulat ako. Ilan sa inyo? 4 naka-perfect. Ibig sabihin nun, dapat pahirapan ko na kayo ng kaunti. Ay, hindi, joke lang. kasi may naka-perfect. Hindi, ibig sabihin nun, magagaling kayo. I really like this batch kasi, di ba? Short notice lang, kaya nyo na mag-discuss kayo lang eh. No? So, yan yung nakakatuwa sa isang klase. So, that means, marami kayong dapat, yun nga, ang kagandahan niyan, pwede nyo silang i-encourage na kung kaya namin, kaya nyo rin. Yung ganon. Pero at the end of the day, syempre, nasa inyong personal effort po yan. Okay? Colleen, nasagot yung tanong mo. Okay na tayo doon? Okay. Sige, salamat, Colleen. Salamat. Okay? Okay. Sige po. So, maraming salamat. And itong si Jules, sabi niya, kailangan po ba ipasign ang waiver muna sa client para hindi tayo ma-liable? Depende yan, no? Kung ano yung setup nyo sa spa o sa clinic nyo. Pero ako, tingin ko mas maganda kung may waiver. Kasi yung nga sabi nga natin, may mga times na nagsisinungaling yung client eh. Sasabihin niya okay siya. Yung pala, hindi niya sinasabi, hypertensive siya. At napakataas ng BP. Or yun po, tulad nung sinabi niyo po kanina, kung mayroon kayong sila na mayroong vital signs taking, check nyo rin po kung ano yung status talaga. Pero okay na yun po. Much better for us, for our protection, meron po tayong waiver na papipirmahan. Okay? Sige po. So kung wala na pong ibang concern, maraming salamat. See you on Monday. And then to those among you who are interested to join pwede ko kayong i-invite for those who would like to join our first day ng ating spa management course. Basic po yon. Huwag kayong mumasa na advanced lesson. That's a very basic thing na gagawin natin tomorrow, 12 o'clock to 1 o'clock then. If you would like to attend, open po kayong umattend. Free po yon ng ilang sessions. Pero siyempre, pagka hindi kayo enroll for this, hindi rin kayo makapagkaroon ng certificate later on. Sige po. So, yan lamang po. God bless. Arigato. See you on Monday. Sir, yung po, dito rin po yung Zoom meeting? Same po. The same link yung Zoom natin for tomorrow sa ating Sir, spa may management. how much po yung spa management? Ano po? How much po yung whole tuition for the spa management? Well, hindi ko hawak yung Pero wag muna natin pag-usapan yung tuition. I-try to join muna, then saka kayo mag-isip kung makakatulong ba sa inyo. Para attend lang kayo ng orientation, and then if it helps, then saka natin pag-usapan ng maayos. I plan to also give a discount for the spa management course.
Sir, But same sir, time po. din po ba ng DOH yung certificate from spa management? Hindi po. Ano na po to? Para po sa spa operation, wala na po to kinalaman ng DOH. Oo. Okay. Para na to sa inyong advancement na rin. Okay? So, yun po yung no, kasi may mga iba nag-ooperate ng spa, wala silang idea kung anong dapat gawin, 'di ba? Tapos nakakatakot po yung magbi-business ka, hindi mo alam yung pinapasukan mo negosyo. Kasi ang basis lang minsan ng iba, doon sa kasi kumita yung spa niya, ganun. Hindi nila alam na inaaral-aral po 'yan, hindi po 'yan basta lang nagtayo ka lang ng karinderya at nagpakain ka at kikita na siya. So, yan, knowledge is power pa rin. Equipping you to become more knowledgeable, ano yung dapat yung aralin, ano yung dapat yung gawin, ano dapat yung paghandaan para masustain yung spa business. No? Hindi porke mababa yung malakas ang kitaan, pwede ka na magtayo agad. No? So, yan lang po, yun lang yung pag-usapan natin. We'll be talking about many things about what would it take you to become successful as a spa operator later on. Sir, one more thing. Same time po. Yeah, Tomorrow. same time. 12 o'clock to, actually, mag-extend ako ng 1:30. No? Okay, Kasi ang sir. class natin sa spa management, once a week lang po yan, hindi po everyday. Yes po. Thank you so much, sir. Okay. Sige, God bless. Arigato. God bless po. Thank you, Bye-bye. sir. Bye for now. Thank you. Thank you, God sir. bless po. God Bye. bless. Bye-bye. Salamat po.